JC, balik sa'yo. Ano yung Si role mo Kian. rito? Ha? Sino pa? Kian Ay, Kian pa. pala. Andiyan pala si Kian. Hindi ko na nakikita. Kian eh. Ayan, ayan. Ayan. Hello po. First time ko po makatrabaho si Direk Chito po. Kaya po, medyo kinabahan po ako. Kasi po, ang galing po ni Direk Chito. At saka, ang role ko po dito, as kid po ako dito. Anak po ako ni Miss Julian Santos po. Okay. Anak po ako. At yun po, kinabahan po ako ng onte. Konti lang naman. Konti lang. Thank you, Kian. Yes, JC, ikaw, baka your role here? Ang role ko po dito ay si muna. Jack. Asawa po ako ni Miss Judy Ann Santos dito. And yes, I made it. boyfriend pala. Boyfriend Kalaguyo. Ako. Kalaguyo. Yes. Isa po ako sa naging instrument sa pag-unearth niya ng past, ng family's past. Yan. Yes, Janice? I belong to the first family. So, anak ako ni Tita Chanda, kapatid ko si Mon. Okay. Half-sister ni Juday. Yun. Yun. May lagim din. Ha? May lagim kang ginawa rito. Wala akong lagim na ginawa. Wala. Yung espantahong may malagim na ginawa sa akin. Okay, di ba? Yes, Miss Chanda. How about you? Yung role mo naman dito. Once in a rare while, nagiging legal ako na asawa. Bakit? Mostly kasi lagi ako mistress. So ako yung legal na asawa. Playing Adele, who is consumed by anger and bitterness. At pagpasok niya pa lang sa eksena, marami siyang dalang mabigat at makaka-affect siya in a not so good way. Up to some point. Yes. Miss Juday? I play the role of Monette. Magnanay kami ni Nanay LT dito. Ako ang nag-alaga sa father. Kami ang second family. Ako Okay. kami yung nag-alaga when yung tatay namin ay may sakit. So basically, andito ako to preserve the legacy and yung mga properties and all. Kasi malaking factor sa kanya na panghawakan yung memories ng kanyang ama. And to try to... Pero maganda ang relationship ng magkakapatid. Parang hindi ba for a change, ngayon lang tayo makakakita, I think, ng dalawang families na okay yung mga anak. Kahit na dalawang pamilya sila. So I think it's very refreshing na ipakita yun sa Pilipino na it's totally fine to have a big family as long as you get along dahil iisa lang naman ang mga magulang ninyo at some point. Okay, thank you. Yes. LT, ikaw naman. Ako po si Rosa na pangalawang pamilya ni Pabling. Si Pabling po ang pinag-aagawan namin. Guwapo niya kasi. Sa pangalan pa lang, di ba? Pero Pablo talaga, di ba? Pablo talaga. Ang kanyang nickname lang ay Pabling. Pabling, oo. Yun, so sa second family kami ni Juday, si Monette. And then, para wag masyadong ma-reveal lahat, ang para sa akin tumanim dito, yung pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Yun ang pinaka-importante. A mother's love. And then, yung lahat na ng mga pag-aaway namin ni Chanda, yung differences ng pamilya, ipapakita rin dito. Thank you, LT. Direk, Chris, ano naman ang in-offer mo rito? In-offer ko. Sarili mo ba? Hindi, itong project. yes. Siguro, pangatlong pelikula na namin to ni Direk. So, Okay, ako kasi, alam niyo naman siguro, nagsimula ako bilang writer. No? So, isa si Direk Chito sa mga nagbigay sa akin ng breaks sa pagsusulat, pagpasok sa pelikula. So, itong pelikulang to, ang simula nito, sa kanya talaga, meron talaga siyang gustong gawing kwento. Mahaba-habang panahon din yung ginugol namin sa pagbuo ng konsepto ng kwento. Siguro almost a year. So kay Direk Chito kasi, kailangan makinig ka talaga. Hindi lang kayo mga artista, pati sa mga katrabaho niya, pati mga creative pool niya, at lalo na ako kasi ako yung writer. So you really have to listen. So minsan nagmi-meeting kami, oo lang ako na oo sa kanya, pero pagdating ko sa bahay, parang ano yung sinabi niya? Tapos minsan, 1 week bago ko maproseso. Tapos, yun, minsan very good naman ako sa kanya. Minsan lang yun. Oo, minsan very good. Pag wala siyang sinabi, ibig sabihin very good ka. Pero pinatawag ka na niya, naku, may comment.
pa. Hindi paparevise pa, ganon. Para na-explain naman niya lahat. So you really have to, as a collaborator, kailangan mong pasukin talaga yung utak ni Direk. Yon. Thank you. Bago ang master natin, atin namang master producer, si Attorney. So ano naman ang experiences mo with Chito and of course the whole movie? First time ko makatrabaho si Direk Chito. Okay. So I figuratively and literally prepared myself for the worst. I wanted to expect the worst, pero wala naman akong naramdaman any of the horror stories. He's very kind. He was a collaborative director. Sa akin, there were certain scenes that he wanted to change, but when you look at the entirety of the picture, lalo niyang napaganda yung pelikula. So sobra kong na-appreciate yung mga ideas na pinasok niya. Mas lalong nakakatakot yung material. And then, well, there were a few times here and there, syempre nagbabantay ako ng budget, di ba? So, direct, mga ganon. But overall, others may say it was a horror experience, but in my case, it was such a breather. He's really good. I don't want to call him a genius, but he is eh. He has eyes for something. He's a master director talaga. I've worked with many directors already and sobra ko siyang na-appreciate. I mean, there are other good directors, of course, no? Pero kay Direk Chito, bago siyang experience for me. Kaya I really took time to be present during all the shoots. Hindi ko man nasimulan from the start of the day kasi may nagtatrabaho din naman ako. But I would always make it a point to be there, to watch, to observe, to lend support, to bring food. Yan. It was, I'd call it a roller coaster ride because the entire process of the shoot was very difficult because of the weather. Doon kami hirap na hirap. Ilang bagyo po yung pinagdaanan namin. So dapat sa pelikula dry land pero maraming portions na may ulan na. So nag-adjust naman yung storytelling na meron na ring ulan. But I'd gladly work with Direk Chito anytime. Again, yes. Thank you, May Attorney. magandang sinabi tungkol sa akin, di ba? Ang mga artista ko, mga subail. Ito na nga yung turn mo, Direk. Ikaw naman ang Pwede ko na silang magsalita. siraan. Kaya ano lang, pakit lang. Di ba? Oh, yes, Direk. Hindi, itong mga artistang ito, mahal ko sila. Ilang beses ko na sila nakatrabaho. And I know them. I know them to be serious. I know yung kakayahan nila. Generally, pag may artista akong paulit-ulit na ginagamit, ibig sabihin nun gusto ko siya. Wala akong masabing masama tungkol sa kanya, sa ugali niya, sa professionalism niya, sa attitude towards work. Whenever you have actor repeating work with me, you already can say na gusto ko yung artistang yun. Otherwise, never again. Alam mo naman ang ugali ko. Correct. So, ano ngayon, may offer mo sa Espantaho, Direk? Ano tong may bibigay mo dito sa Espantaho? Dahil ngayon hindi masyado. Ito yung kilala mo. Di ba yung pangalan? Ngayon pa lang na Matatanggal ang sombrero mo sa Espantaho. Ako? I promise to you a different experience. Magugulat kayo sa pelikula. Kahit na anong sabihin nila, the film will stand on its own. Wow. Diba? I thank Attorney and Chris for making this a reality. Kahit na honestly, nung ginagawa ko siya, kasi ganun ako gumawa ng pelikula eh. It does not parang conform to an idea. It must conform to a concept. Yes. Pero sarado, ganito ng forma, hindi. It grows.
you cannot own your film. It will grow on you. You develop it, you make it mature, you make it, ganun lang. So I think Espantaho will be very satisfactory to everybody. It's a family story, it's a horror story, it's a drama between women, strong women. And I think, kahit na ako, when I first saw it na nabuo, nagugulat din ako that it was very effective. Yan. Thank Kaya you. manood tayo Paolo lahat ng Master. premiere. Yes. Thank you, SMJ, Direk. and Habang naghahanap si JN ng unang magtatanong, Direk, ano ba yung, kasi it's so refreshing yung word na espantaho. First time namin to na-encounter, no? Ano ba ang ibig sabihin nito, Chris, Direk? Tanong si Chris. Chris. Hindi, kasi naghahanap ako ng katumbas ng salitang scarecrow in our language. So, ang mga katumbas niya kasi, balyan, alay-ay, panakot-uwak. Sabi ko parang hindi yata nakakatakot. So, and then I came across this word, espantaho. Sabi ko, wow, nakakatakot yung tunog. Espantaho. Di ba may gano'n? Pang horror, pang trailer. Sabi ko, ito na lang yung title. So, mahabang diskusyon din yun, pagpapa-approve dito sa dalawang ito. So, buti na lang kakampi ko si Chito na para din siya dun sa word na yon na espantaho. So, scarecrow. So, eventually, na-convince din naman si attorney na, yeah, maganda yan. Kasi mystery eh. Right. So, naiintriga ka. Ano talagang ibig sabihin nito? So, may pag-uusapan ka agad yung mga viewers. Diba, ano ba yung espantaho? Ano ba yung espantaho? So, yun. Is it a Spanish word? Portuguese? I think Portuguese, Spanish. So, galing siya sa mga Romance languages of before. So, Portuguese siya. naghalo-halo na siya. So, Portuguese, Spanish, may ganyan. I think sa Chabacano yata ginagamit yung word na espanto, meaning parang nakakatakot na tao, di ba? Attorney pa sabi ko. So, Hindi si Darren yun, ano? nag-ano na rin siya, nag-trickle na din siya sa ating language. So, ginagamit siya. Nasa diksyonaryo siya ng Pilipinong wika. Espantaho. Alright, thank you, Chris. JN. Okay, open na natin ang floor. Una, magtatanong si Miss Lea Salterio. Adaan lang po. Ako na June ang lalapit. Ako Sige, na lalapit kay Atilea. Hi, good afternoon. Kay Direk Chris first, yung question. Yes sorry. po, ma'am. All right. Why did you particularly focus on the word espantaho or the thing, the scarecrow? What made you develop a story, a horror story around this and make it really interesting? Hindi ko pa masyadong pwede. Hindi ko masyadong Without spoilers. Hindi ko masyadong ikwento, pero siguro ituturo ko na lang po itong larawan dito sa likod ni Sir Tommy. So malaking bagay po ito sa aming pelikula. So siguro visual na lang ang sagot ko. Just look at the painting and hanggang doon lang po ang kaya kong sabihin. So ayoko pong mag-spoil. So just kunan niyo po itong painting na to kasi That says it all. chance niyo na po makuha Sinong ng gumawa buong buo. niyan, Magpa-picture na po kayo dyan Sinong sa gumawa? painting na yan. Direk. Sino ba gumawa niyan? Ang pangalan ng character ay si S. Madamba. May signature naman po. Ayan po. Thank you, Direk. Ako, yan may tip na kayo. Pa-picture na kayo dyan. Limit natin yung question na, okay. Last na lang, okay. Na, yeah. Two questions, sorry. I would like to ask the cast, sorry, briefly, how did you accept your particular role in Espantaho? And sabi nga ni Janice, previously hindi niya alam yung word or she wasn't familiar about the word Espantaho, unlike Scarecrow, di ba? But individually, briefly, how did you accept your role in Espantaho? At saka, paano nyo na talagang na-internalize yung role nyo in this film? Thank you. JC Si first. JC muna, sige, sige. Yes, thank you. The time when it was offered to me, it reminded me of 2019 Miracle in Cell Number 7, my movie. second MMFF. That I was with great actors,
And now, I accepted this project because I'm gonna be with great actresses. Okay. So, isa po, napakaswerte. So, it's easy. So, gusto ko po makatrabaho sila. Gusto ko makasama ako sa pelikula, nakasama sila. And it's actually a dream come true. So, napakaswerte ko. And yun lang naman po. Pero, doing the role, napakasarap. Napakasarap katrabaho ng lahat ni Direk Chito and everything. So, I'm super swerte. Thank you. Thank you, Miss Janice. Actually, nung nag-usap kami ni Attorney Joji over Messenger ng gabing-gabi na. Sa attorney? Gabing-gabi na. Oo. Saan tinanong niya sa akin, anong araw ang mga taping mo? Tapos na sinabi ko sa kanya, okay kasi may project ako with Chito Ronyo. Type mo ba? Sabi ko, oo ba? Tapos the next thing I knew, nag-uusap na kami ni Popoy ng schedule, ng ano. So it was that easy. Hindi na ako nagtanong ng role. Hindi na ako... nung nakuha ko na lang yung script, tsaka na lang. Sabihin, I never even asked. Okay lang yun. Sometimes, the director itself, magiging reason na for you to accept. True. Sinabi ko ngayon, ha? Ganda ng sinabi ko, ha? Bawian na. Kian, may gusto kang sabihin o pwede sabihin? Nag-audition po ako para po dun sa role. Nung natanggap ko po yung script, pinasa ko po ng paulit-ulit po kasi po si Direk Chito po yun. Kilala mo ba yan? Kilala ko po siya, pero po first time ko lang po kasi makatrabaho po siya. Kaya po medyo kinabahan po at ping-repair ko po talaga ako. Pagilitan ka. Okay. Pinagilitan ka? Hindi naman po. Hindi naman po. Ay, okay. Natanong ko lang, di ba? Yes, Miss Shanda. One fortunate night, tinawagan ako ni Ricky Lee. Sabi niya, uy, nagme-message tayo sa si Attorney Joji, hindi ka sumasagot. Sabi ko, wala ako natatanggap ng message. Sabi niya, uy, meron daw i-offer sa'yo pelikula with Chito Ronyo. Sabi ko, oo. Wala pang nagtatanong sa akin. Sabi ko na, oo. Kasi I've been dying to work with him for a long time. It's been decades, no? So when Attorney Joji texted me and said, basahin mo itong script na to, and then tell me what you think. Oo, kaagad ako. And I didn't think, nako, meron akong ginagawang teleserye. And at 71, maglalagari ba ako? Ay, bahala na si Lord sa akin. Nagawa ko naman siya. And you're very good, di ba? Trailer pa lang, di ba? Yeah, I'm so fortunate to be blessed with this project at this point in my life. Yung dalawang mag-ina, kalaban mo, di ba? Yes. Juday, ikaw na rin, Dami, dala-dalawa. Well, ako kasi nasabi ko na kanina, when si Direk Chito, actually nag-message muna siya, nagpakilala siya, siguro nakalimutan niya may number ko pa siya. Kuratsa ang tawagan namin. Okay. Habi niya, hi, Judy Ann. Judy Ann pa yung tawag mo sa akin, di ba? O, hindi niya na, tingnan mo, hindi na maalala. Si Direk Chito Ronyo ito, may I call. Sinagot ko lang sa kanya, Kuratsa! Abay, oo naman. Tapos sinabi niya lang niya sa akin na, nangako ako sa'yo gagawa tayo ng horror, gawin na natin. Okay, go. Si Attorney Joji ang producer, si Chris Martinez ang magsusulat. Okay ka? Okay, go. Tatapusin ko lang yung Bagman, okay lang ba? Okay, go. Okay, go. Tirahin na natin to. So, basically, again, kagaya na sinabi nila Ate Janice and Tita Janda, hindi mo kailangan malaman kung ano yung synopsis ng isang pelikula o ng isang proyekto kung malaki ang tiwala mo sa main foundation ng pelikula eh. So, sila yon Attorney Joji, Direk Chito, and Chris. Sila yung talagang anchor ng pelikulang to. Kami naman yung ano lang eh. Kami ay characters na binuo din nila. Isinabuhay lang namin. So I am so very lucky na nakasama kami. Magkakasama kami ng mga artistang sa isang napakagandang pelikula that's for 50th Metro Manila Film Festival. It doesn't always happen. It will never happen again. Etong ensemble na to, ilalabang ko to. I mean, we really had fun working together. Bundat na bundat kami sa bawat araw ng shooting namin. At para kami hindi gumagawa ng horror dahil tawa kami ng tawa. Actually, doon lang naman kami na-award ni Direk eh, kapag nagchichismisan kaming tatlo. 4 pagkasama si Uge. Pero ang saya ng pelikulang to. Kasama ka. Kasama ka raw. Oo, Huwag kang kasama ka. mag-deny. Pasimuno ka din minsan.
Yes, LD. Nung first in-offer sa akin ni Attorney Georgie ito, parang ang sinabi niya sa akin, parang hindi pa ako sigurado. So, yun yung nalatag niya na hindi pa ako sure na Tatanggapin mo. hindi. Ikaw? Na ako. Okay. Na ako. Hindi pa ako sure, something like that. Pero kung gusto mo, kung magugustuhan mo, ganyan-ganyan. And then, ang ending, ang sabi ko sa kanya, I am willing to wait. Maghihintay po ako Tuwa naman. para sa project na ito. Tapos hanggang sa, ayun, na ibinalita na nga niya sa akin, natuloy na yung project, na ako na nga yung gaganap nung nanay ni Juday. And then, kasi kami naman, way back ni Direk Chito, personal kami talagang magkaibigan. We have the same manager. Yes. And then at the same time, nagkasama kami abroad, na kami lang, nagkasama kami sa bahay, pumupunta pati mga street boys noon. So matagal na yung pagsasama namin ni Direk Chito. Kilala na namin ng isa't isa. Boy pa si The Boy, lahat yan. Kasama siya sa lahat ng mga love stories and all. Yan. And all, di Ganun. ba? Babawian portion na, di ba? Hindi na cycle lang yan, Direk. Di ba? Cycle yan. So, yun. So, yun. Kaya kung mahal niya kami, mahal din namin siya. Di ba Yun lang yun. Di ba?